Alam niyo ba mga apo? Disyembre 1941 sumabog ang Pearl Harbor at biglaang nagbago ang mundo. Ang digmaan ay dumating sa bawat sulok ng daigdig. Sa Pilipinas, ang takot ay laganap. Bawat pamilya nag-alala, bawat bata natutulog ng may pangamba. Sa Dulag Leyte, dumating ang isang kabataan, isang Japanese captain, si Isao Yamazoe. Hindi tulad ng karamihan sa kanyang mga kasama. Siya'y may kakaibang puso. Ang ibang sundalo ng Hapon, nananakit na sumusunog at nanlilibak sa mga tao. Ang bayan ay puno ng pangamba, ngunit si Yamazoe hindi ganon. Pinagmamasdan niya ang takot sa mga mata ng mga tao at may kakaibang damdamin sa kanyang puso. Isang responsibilidad na protektahan sila kahit nakaaway niya ang mga ito. Sa kabila ng utos ng digmaan, pipigilin niya ang kanyang mga sundalo. Huwag abusuhin ang mga sibilyan. Huwag sirain ang kanilang tahanan. Hindi lang iyon. Para maibsan ang takot ng mga tao, nag-organisa siya ng mga sports competitions. May sayawan, may cultural shows. Maliit man, ngunit may liwanag sa gitna ng dilim. Ang mga tao'y nakangiti kahit panandalian, kahit sa gitna ng takot, nakaramdam ng pag-asa dahil sa kabutihan ng isang tao. Ngunit tulad ng bawat digmaan, may banta palaging sumusunod. May balita ng mga guerrilla attack at alam ni Yamazoe kung hindi siya kikilos, maaapektuhan ang mga inosente. Sa gitna ng panganib, gumawa siya ng desisyon. Isang desisyon na magtatak sa alaala ng bayan. Lumaban tayo sa labas ng bayan. Huwag hayaang masaktan ang mga sibilyan. Wika niya sa kanyang mga sundalo habang naglalakad siya patungo sa meeting place sa Barangay Curva. Tahimik ang paligid, ang hangin ay dahan-dahang humihipan. Hindi niya alam, may nakaabang na ambush, isang putok at bumagsak si Captain Yamazoe, 32 taong gulang. Namatay hindi bilang isang malupit na sundalo, kundi bilang isang tao na sinikap gumawa ng tama. Ang mga tao ng Dulag nagluksa sa kanyang pagkawala, isang bihirang karangalan para sa isang dating kaaway. Ngunit sa kanyang kamatayan, ipinakita niya na may puwang ang kabutihan kahit sa gitna ng digmaan. Ang alaala niya na natili sa puso ng bayan, mga kwento tungkol sa kanyang awa at tapang pinapasa sa mga bata at matanda. May memorial shrine sa bayan, tahimik ngunit puno ng paggalang, isang patunay na kahit kaaway, pwede pa ring magpakita ng kabutihan. Ang kwento ni Captain Isao Yamazoe, hindi lamang tungkol sa digmaan, kundi tungkol sa puso ng tao, tungkol sa kabutihan at paggalang, tungkol sa pagpili ng tama kahit mahirap. Sa bawat putok ng baril, sa bawat luha at pangamba, may natatanging aral na kahit sa pinakamadilim na panahon, may liwanag na pwedeng magtagumpay. Si Captain Isao Yamazoe, isang liwanag sa gitna ng dilim, isang kwento ng kabutihan sa gitna ng digmaan. Ang kanyang alaala patuloy na nagbibigay inspirasyon sa Dulag, sa Leyte at sa buong Pilipinas. Ang galing ng Hapon, no?